Isa nga sa mga pinakaiintay naming sandali ng mga OFWs ay ang pagbabakasyon sa Pilipinas. Kasi ito na yung mga panahon na makikita namin ang buong family namin, ang mga mahal namin sa buhay na sobrang gusto namin makita, makasama. Ito yung para sa akin pinaka-reward sa mga pagod at hirap ng pag-work dito sa abroad. A day before the flight nga ako nag-empake kasi naisip ko baka may mga ihahabol pa akong pasalubong. Pero na-realize ko ay wala na din pala akong budget. Kaya naman sige na nga mag-empake na ako. At para ma-utilize ko talaga fully yung check-in baggage ay hindi ako nagdala ng mga damit or kahit panty nga wala akong dala para nga mailagay ko lahat ng mga pasalubong ko. Nung una nga sabi ko hindi na ako magpapasalubong kasi nga nagpadala na ako ng balikbayan box. Pero hindi rin naman ako nakatiis kasi ewan ko nag-enjoy talaga ako pagka nakakita ko ng mga sale. Nag-enjoy akong ibili yung family ko. Though pagdating sa akin tipid na tipid ako. Pero pag sa family ko naisip ko parang okay itong bilhin sa family ko, parang gusto kong matikman nila to, gusto kong ma-try nila to, yung mga ganong bagay. So, sobra akong excited kapag namimili ako for my family. Pero pag sa sarili ko, naisip ko, ay, bibilin ko pa ba to? Tapos ang ending, wag na. O kaya, may nagustuhan ako. Pag-iisipan ko yan, mga 100 o 1,000 times. Tapos ang ending, hindi ko din siya bibilin. Kasi nga, nanghihinayang ako. Pero pag sa family ko, parang, ay, sige, parang okay to sa family ko. Ganon. Basta kaya ng budget. Tinugol ko pala talaga once a year makapagbakasyon sa Philippines. So, ang ginagawa ko, iniipon ko yung mga leave balance ko para magamit ko lahat ng leave ko tuwing December. Kasi hindi ko pa kaya yung tipong madalas umuwi ng Pilipinas every year. Masyado kasing magastos kapag madalas kang umuwi every year. Kasi syempre, bawat bakasyon, may return flight yan. Tapos, yung mga pasalubong. Hindi naman dahil nire-request ng family mo, kundi ikaw mismo gusto mong pasalubong sa family mo. Para iwas excess baggage tayo, gagamitin natin may huwaga at mukhang napaglumaan na panahon na weighing scale. Pero papakinabangan pa yan. At para nga masigurado ko na gumagana pa siya, tinimbang ko muna ng paulit-ulit ang aking sarili. Kasi nga, syempre, meron tayong trust issues. Charot lang. Syempre, para ma-sure natin na tama yung timbang na ilalabas niya. At medyo may kabigatan nga tong maleta. Kaya sana naman hindi ito lumagpas ng 20 kilograms. Kasi meron akong 2 baggages na 20 kilogram each. So, a total of 40 kilogram yung check-in baggage ko. Na feeling ko naman, pwede naman siya yung uneven. Yung kunyari, yung isang maleta ay 32 kilogram. Then yung isa is 8 kilogram. Feeling ko lang naman and hopefully ay totoo yung hinala ko. Ito palang maleta na to ay umabot ng mahigit 20 kilogram. Ito na nga yung araw na hinahantay ko. Alam kong maraming OFWs ang makaka-relate. Yung talagang gusto mong makita yung family mo. Looking forward ka na makasama sila. Sobrang miss na miss mo pero wala kang magagawa dahil kailangan mong kumayod para sa pamilya mo, para sa inyo, para sa kinabukasan nyo. At para sa mga pangarap nyo. Actually, mapalat pa nga yung generation natin dahil sa technology. Kapag ginagamit ng tama yung technology. Kasi syempre, pwede na mag-video call, may video call mo, tatawagan mo at makikita mo virtually yung mga mahal mo sa buhay. Unlike dati na talagang mahirap ang buhay, mahirap makapag-communicate sa mga taong mahal mo sa buhay na nasa malalayo. Yung tipong ang only way lang para makapag-communicate is through letter. Na matagal pang makakarating dun sa taong pinadalan mo. Diba ganun kahirap yun? So ngayon, blessed na tayo na may technology, lalo kung tama natin ginagamit ang technology. Bago pala ako sumakay ng airplane, bumili din ako ng mga pastries dito sa Australia kasi nga gusto ko matikman nila ng family ko yung lasa ng pastries dito. Kaso nag-aalala talaga ako kasi baka tumigas na mag-iba na yung lasa. Kasi pinagmamalaki ko pa naman sa kanila na masarap talaga yung pastries dito. Pero nararamdaman ko na feeling ko titigas to or may iba na yung lasa. Pagtingin ko sa window, sobra akong na-excite, nakilig, parang kiniliti ang aking mga tiyan. Grabe yung feeling, yung pag-apak pa lang sa NAIA, grabe na agad yung excitement, yung saya, yung anticipation na makikita mo na ulit ang family mo after a long time. Syempre, aura-aura muna kami at yan pala yung friend ko na maganda pero hindi na siya available, sorry. Ito talaga yung available pa, kaya imareto ko sa inyo, fully, highly recommended. Charot.
Ito, syempre, nag-aura-aura muna ako. Pinakausapin ko yung friend ko, pwede ba pa ako video naman para makita ko naman, mairampa ko naman yung outfit ko. Ayun, buti na lang, nakisama naman siya. Aura pa sana ako, kaya lang yung checked-in baggage namin, baka malipasan na kami. At syempre, nag-video muna ako. Kaka-video ko, hindi ko na malaya na ito na pala yung check-in baggage ko. Kaya buti na lang kamo, may nagmagandang loob na kumuha nung luggage ko at iabot sa akin na nakita niyang hinahabol kong pilit. Kung wala talaga nagmagandang loob na abutin yung aking luggage, ay lalagpasan talaga ako, tas panibagong antay na naman kasi syempre iikot na naman yun. Kasi naman, araw-araw pa, diba? At walang kadala-dala, pero kasi okay naman na nakuha na namin yung check-in baggage namin at ang nag-aantay na lang naman ay yung buong family ko. Kasi nga, buong family ko ang susundo sa akin, kaya excited na excited ako makita sila. At ito na nga, at nakakatuwa kasi nagulat ako. Actually, hindi ko sila napansin. Tapos yung friend ko lang nagsabi na, uy, yung family mo. Tapos nagulat ako na may tarpaulin pa. Parang hindi ko alam kung mahihiya ba ako matutuwa. Pero sobrang na-appreciate ko kasi gawain ng bunso namin kapatid. So thank you and I love you so much. Alam nyo, bago ko umalis, mas matangkad pa ako sa kanya. Oo, maliit ako. Pero, mas matangkad pa din ako sa kanya. Pero, di ba mas matangkad na siya ng konti sa akin. Kaya sobrang i-appreciate natin yung mga moments na kasama natin, yung family natin. Kasi hindi natin namamalayan na marami nang nagbabago, marami nang mga nangyayari. Marami kang moments na namimiss pag hindi mo sila kasama.